Isinusulong ni Senador Manny Pacquiao na buhayin muli at isabatas ang death penalty o parusang kamatayan. Sa kanyang unang privilege speech, ipinunto ni Pacquiao na kahit ang Biblia pinapayagan daw ito. Pero tutol sa kanya ang ilang kapwa-senador. At live mula sa Pasay City, nakatutok si Jam Sisante. Jam? Yes, Vicky, isang kakaibang laban ang pinasok ngayon ng Senador Manny Pacquiao. At yan ang debate tungkol sa muling pagbuhay sa death penalty. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Ito ang unang privilege speech ni Pacquiao sa Senado at ginamit niya ito para isulong ang kanyang Senate Bill 185 na naglalayong ibalik ang death penalty para sa drug trafficking. Napakaraming buhay na raw kasi ang nawasak dahil sa mga krimeng dulot ng illegal na droga. Ang lahat po ay may karapatang mabuhay. Pero bilang mambabatas, may obligasyon rin po tayo sa ating mga mamamayan na mabigyan sila ng tahimik at maayos na pamumuhay. Wala tayong dapat ikatakot sa death penalty dahil ito ay para lamang sa mga taong walang habas gumawa ng karumal-dumal na krimen. Ani Pacquiao na isang born-again Christian, pinahihintulutan ng saligang batas at Biblia ang parusang kamatayan. Nagbasa pa si Pacquiao ng mga bahagi ng Biblia na anyay nagsasabing katanggap-tanggap ito. Sa Exodus 21 verse 12, sinasabi ng banal na Biblia na ang nananakit sa isang tao na anupat mamamatay ay papataying walang pagsala. Death penalty is lawful, moral, and sanctioned governmental action. Having read the Bible on a regular basis, I am convinced that God is not just a God of mercy, but He is also a God of justice. Tanong ni Senador Tito Soto kay Pacquiao kung anong gusto niyang klase ng death penalty na ipataw. Noong una, hindi raw desidido si Pacquiao. Pero nang ulitin, ano mas pabor kayo? Sa hanging, sa firing squad, o sa electric chair, o lethal injection? Para po sa akin, sa ngayon, nananaig po yung hanging or firing squad. Dahil mura o dahil makakasilbi ng maganda. Sisipain lang po yung upuan. pero hindi lahat natuwa sa sinabi ni Pacquiao. Tulad ni Senador Laila De Lima, dating chair ng Commission on Human Rights. Ang Pilipinas po ay signatory to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights na nagsasabi on whereby we committed ourselves as a state signatory not to reimpose death penalty. Alam po ba? Alam po natin yan na ito po yung treaty na tinatawag no? As long as hindi po override sa ating constitution, no, sa ating constitution, hindi po natin yan na ino-honor. Ayon naman kay Senador Kiko Pangilinan, hindi raw napigilan noon ng death penalty ang krimen. Dagdag pa ni De Lima at Senador Joel Villanueva, dapat ayusin muna ang criminal justice system para masigurong hindi papatawan ng parusang kamatayan ang walang sala. Vicky, nakita kanina na nagtatawanan si Senador Manny Pacquiao, kaya nakiusap si Senador Kiko Pangilinan na seryosohin naman yung diskusyon, lalo na pinag-uusapan dito ay buhay ng tao. Humingi naman ng paumanhin itong si Senador Pacquiao. Hindi pa dito nagtatapos yung usapin ukol sa death penalty. Marami pa raw mga tatanungin yung mga senador at meron pang mga ekspertong iimbitahin dahil maraming death penalty bills na nakabinbin dito sa Senado. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.